Ito. Picturean ko. Kaya lang, nakita ko kung sino siya. Nakita ko saan ang kulay niya. Kaya, hindi nakakataka. Oh. Ito mga kila. Kaya lang, kasi madadala yung iba kung pumasok sa algorithm. Kawawa naman, di ba? Kawawa naman yung nabudol. Okay? Wait lang. Okay, ito mga kila. Tingnan nyo ito. Yan mga kila. Dito, minsan na po nating nakita mismo ang mga guro. Di ba? Nawala yung ang iba. Yan o. Intentional na binago eh. Sana nakita nyo, no? Pakyan pa ba natin? Wait lang. Paano ko malalaki? Yan. Pinalitan ng umag. Wait. Ay, wait. Mali. Natin kung malapapalakihan pa siya. Wait. Yan na yata pinakamalaki. Ayan o. Ayan o. Di ba? Minsan na po nating nakita mismo ang mga guro. Tinanggal nila yung ibang mga guro. So, kung itong papasok sa feed nyo, maluloko po talaga kayo. At ito, yung picture niyan, mga ano siya? Certified, garapata. Certified na yun. Yes. Bistado. Galing sa grupo ng mga fake news peddlers. So, alam niyo na kung yun. Kasi para makapanira lang. Ayan, ang sample So, makita nyo po, inulit natin. Okay. Ulitin ko lang po Moralidad. Minsan na po natin nakita mismo ang ibang mga guro. Yun ang tinanggal. Minsan na po natin nakita mismo ang ibang mga guro. Tinanggal. Ang nilagay ang mga guro. See? Yun yung point. Tapos, dinagdagan pa ng ACT, Teachers Party List, na sinisisi ko ang mga guro. Diba? Instead na lang na makipagtulungan, talaga bang kailangan ma-spin ang kwento. Okay, so dito mga nakita natin pinakita ko sa inyo yung mga taong intentional na gumagawa ng maling news. Na maraming nabibiktima. Yun na nga, sana, ang dasal natin. Yung mga teachers, kayo po ang magiging gabay sa ating mga estudyante, sa ating mga kabataan, na maging mapanuri. Actually, ito po yung lagi namin dinidiscuss kung bakit meron akong parang talakayan with the senior students, no? Junior, senior, grade 10, 11, 12. Kasi tinuturuan natin sila maging mapanuri. Paano magiging mapanuri kung yung teacher nila ay nabibiktima ng fake news? Kaya dapat sana itong pagkakataong ito ay magsilbing aral sa lahat, hindi lang sa mga guro. Naiwasan nyo po na tumingin lang sa feed, tapos tignan nyo kung ano yung source niyan. Kasi minsan iniiba po talaga. Okay? So dito mga ka-clear, so natutuwa naman ako dito. So i-comment ko to. Okay? Okay. Makita kita mama, pahiram na to. Total na nasa public na to. Yan, si Ma'am Teacher Eden in action. So ma'am, sige po. Sa akin about sa post ni Pointman. So guys, ito lang ang sa akin. So hayaan na natin si Pointman kasi point of view niya yun. Trabaho niya yun guys. Tingnan niyo ang kanyang wall. Oo, trabaho niya yun. So hayaan na natin siya sa trabaho niya. Yung about naman sa post ko, yun yung nararamdaman ko that time. Kasi, nung sinabi ni Madam yon sa kanyang press conference, hindi ko naman nakita yung video. So, paano ko ba sabihin? See? Hindi niya nakita yung video buo. So, malamang iba yung pumasok sa feed niya. Tapos since maraming mga teacher na nagre-react, sumama si ma'am, mag-react. Diba? Ito nga sabi ni PJ, hindi mo lang naintindihan, kaya kasi hindi mo napanood. Kaya, yun nga, at least, diba, inamin niya na kulang yung information niya. Pero, sabi ko nga, sana dumating yung time, hindi, wag na sana dumating yung time. Sana ito na yung pagkakataon na lahat po tayo ay maging mapanuri. Ang dami po talaga na pepeke. So, obligasyon natin lahat ito, obligasyon nyo rin yan sa mga estudyante nyo, para yung mga estudyante ay magkaroon ng critical thinking. Para mas maging malalim sila, hindi rin po sila nabibiktima ng mga fake news. Dami gumagawa nito. Yun. Oo. Kapag sinabi kasi na nagtuturo ang iilan sa mga guro ng walang modo, ng mga, ayoko na mag-react. Ayoko na mag-react doon guys, no? Sige, balik-balik. So ito lang kasi masasabi ko, yung about sa post ko, yun yung nararamdaman ko, no? Pero hindi ibig sabihin na meron akong pinapagpanigan na kuan kasi may message ko, Lord. For your information guys, I'm not into politics, no? Ayoko sa politics, napakagulo ng mundo nila. So ayoko nang makisawsaw doon. So yung post ko, about yun sa nararamdaman ko, no? Although, sinabi naman na iilang mga guro. Pero guys, hindi lahat ng guro napanood yung video ng teacher, kung sino man yun siya, about doon sa tinutukoy ni Madam.
Yun na, di ba? Kaya nga ibig sabihin, kung nag-stick lang tayo, ito kasi yun eh. Kung nag-stick lang talaga doon sa mensahe na ilan sa mga guro, tapos walang sumakay na politiko na inispin yung kwento at pinapalabas na naninisi tayo, tingin ko talagang hindi naman magre-react yung ibang mga teachers. Pero kasi may nag-spin ng kwento eh. Na parang dito, kami pa ba ang sisihin nyo? Naninisi ka pa? Saan galing yun? Dito sa party list. Diba? Kaya nga sabi ni ma'am, hindi lahat nakapanood ng video. Kaya lang nag-react sila. Dahil yun yung pumasok sa kanya. Dahil yun yung nag-feed sa kanya eh. Diba? Rex TV, shout out. Oo. So, ang iniisip namin, akala ko na nag-ano lang siya na may ilan ng mga teacher na walang basis. So, nakabase pala yon sa video doon sa isang teacher kung sino man yun siya, no? Oo. So, for me, yun yung nararamdaman ko that time. Pero hindi ibig sabihin may pinapanigan akong kung sino mang politika. Yeah, ma'am. Ako personally, naintindihan ko po yung naging sitwasyon nyo. Kasi nga, tingin ko, kasi, nung unang sinabi natin yung, wala naman talagang naging issue eh. Until may sumausaw nga na party list. Diba, Banat Boy? Nandito ba si Banat Boy? Diba, Banat Boy? Diba? Yun lang, actually, tingin ko ha, doon yung lumaki. Tapos sinakyan na lang mga berde ang kulay. Really? Dami ko nakita berde eh. Pero si Ma'am Eden, si Teacher Eden, I think napaka-authentic niya. Talagang siguro, yun lang yung nakita niya. Kasi yun yung nakita niyang news eh. Yun yung pumasok sa kanya eh. Diba? Makikita mo from the ACT Teachers Party List, sinisisi ni Lucy Claire, ay talaga naman magre-react sila kasi the problem is hindi yun yung sinabi ko eh. Diba? Ang sabi ko, diba? At ang isang solusyon dito ay dapat nating gabayan. Yun yun, diba? At ang isa sa mga solusyon dito ay dapat nating gabayan, hindi lang mula sa bahay, hindi lang mula sa mga magulang, kundi sa paaralan. Diba? It's a solution. Hindi yung paninisi. Ano ba? Saan man nanggaling kasi yung paninisi? ACT Teachers Party List. Sinabi ko ba na, teacher, kayo, meron man ganun. Diba? Wala eh. Kaya nga solusyon ito. It's a whole of nation approach. Magulang, eskwelahan. Pero buo. Use Dermazole Plus. With Dermazole Plus, keep your Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Gobyerno. Sinabi naman natin kung ano yung binanggit din natin doon kung ano ang mga gagawin pa ng gobyerno. Kaya lang, syempre, magtulong-tulungan ng parents, teachers. Pero iniba eh. Maliwanag sinabi ko, ang isa pa sa maaaring solusyon dito ay gabayan natin ang ating mga kabataan, hindi lang mula sa mga magulang, kundi pati sa paaralan. Nasaan ang paninisi doon? Di ba? Kaya naintindihan ko si Ma'am Eden kung ba't nagkaganon. Kasi may nagpa-float na sinisisi ko eh. Di ba? So that's really, yun ang irresponsible na nagawa. Tapos ang gusto nila ako yung mag-sorry. So inisip ko, saan ba ako nagkamali? Never ako nanisip. Yun lang. Diba? Politika o politiko man dyan. Excuse me guys, I'm not into politics. Uulitin ko na. I'm not into politics. Ayaw ko ng politika kasi masyadong magulo ang world nila. Kung may iboboto man ako, yun yung karapatan ko. No? So wala ako doon sa sinasabi. Yes, thank you ma'am. Sabi ni PJ, nag-react na di naman pala na panood. Nag-react na di naman pala na panood. Tama ang nga talaga si Yusek Lit. Tinamaan ang mga na teacher. Yeah, nagtut. Wala ko siya. Well, anyway, yun lang naman gusto ko ipakita. Gusto ko lang ipakita na may teacher na kahit papano nag-admit siya sa naging pagkukulang niya. Diba? Kasi nga, yun yung naramdaman niya dahil tingin ko yun yung pumasok na feed sa kanya. Sino man naman kasi ang hindi talaga maniniwala kung ACT Teachers Party List ang una nagsabi na nanisi ako. Diba? Yun yung pumasok sa news eh. Oh, hindi pala yung SOCMED na pala, news pala yun. O di yan sasabihin, ang problema ngayon, ang mangyayari kasi yan, pag nadinig na nila yung news na yon, dun lang. Hindi nila, ang mangyayari dyan, hindi na nila, wala nang backtracking. Kung ano talaga yung sinabi ko. So doon nagkaroon ng problema. Diba? Ganun nagkaroon ng problema. Diba? Tapos tayo yung ngayon na, mag-sorry ka. Kayo yung gumawa kayo yung nag-twist ng kwento. Wala akong sinasabing anumang paninisi sa gurot. Pinapakita ko pa ano yung role nila para sa kabataan. Tapos ako na yung
mag-apologize ka. Diba? Kaya sabi ko nga, ang dapat na mag-apologize dito kung sino yung gumawa ng maling kwento. Diba, mga kakliri lang naman yun eh. May gumawa, tapos sinakyan ng ibang grupo. O ngayon, nagkaka-PI na. Diba? Director, na di umanong may pinag-aralan, magulang, parehong teacher, nag-PPI. Diba? Kilala niya kasi niyan. Yan ba ang natutunan? So, hindi natin dapat itong i-tolerate. So, dapat lang natin i-correct. So, thank you so much din kay Ma'am, kay Teacher Eden in action kasi na-realize niya na medyo may pagkukulang siya. At na-realize niya din yun, siguro yung ibang mga teacher, sabi niya, sabi niya, ako, siya pala, siya. Siya, on her part, hindi niya napanood yung video ko. Kaya, nag-conclude siya agad. Nagkaroon ng judgment. Diba? So, yun yung medyo, hindi din ayos sana. So, sana makorek din ni Ma'am yan at maituro niya ngayon, experience niya na maituro niya ngayon sa kanyang mga estudyante rin na dapat ay lagi tayong mag-research bago mag-react. Yun. Kasi para hindi tayo nagkakamali. Attorney Watch Barangay Debate ni Nemesio Antonio. Ano to? Ano yan? Okay. Frozen Delight. Lubusin ko na. Mag-send minsan lang. Mag-upload. Oy, thank you, Frozen Delight. And Ronnie Oquendo and Viper Mains. Kapag siguro mabsent si pilit din siya. Viper Mains. Teka lang. Yung logic ko hindi ko makita. Hindi ko matandaan. Sino to? Hindi, mabait yun. Really. Mabait siya. Magkasundo po kami sa MPC. Mukha lang hindi ako humihingi sa podium, pero, kuwela kami. Mabait sila lahat. I'm telling you. We have a good relationship sa MPC. MPC and me. Okay sila. Kaya walang ano yan. Walang issue sa amin yan. I love them, and they love me. Dapat, di ba? Alam niyo ako, di ba? Ganun yun. Tinakot. Bully pala, oh. Yun But anyway, lang. mga thank you so much. So, mamaya, itatry ko po ulit na magkaroon tayo ng panibagong issue or topic. At, anyway, tapos na tayo dito. Napakita ko na sa inyo. Parang related naman lahat yung tatlo, di ba? So, paano? Hanggang mamaya. Thank you so much. Don't forget to like, share, and subscribe. Tama, attorney. Nako po. Siya, at least kahit pa paano, merong natauhan, no? At napaisip. Hindi tulad ng iba dyan, hanggang ngayon, ginagatungan pa din mga kakabsat. Alright, last topic tayo, Sir Leonardo Ansag. Diyos ka po, Daryl Yap, minuras. Oo nga, diba? Diyos ko Lord, si Daryl Yap talaga, oo. But anyway, Absat, ito to, last topic na po tayo, bago tayo mag-rest, mga Absat. Nakakuna tayo, lan ba tayo? Naka-livestream tayo ng 2 kahapon, 2 ngayon. So, 4 ang livestream natin. Bawing-bawi si Maestro, 4 na livestream. Alright, countdown tayo sa last topic natin, mga kakabsat. Here we go. Alright, mega love shoutout. Good evening, Mabsat. Ito, pag-usapan natin ito, no? Itong si Sarah, mga kabsat. Why is Sarah hiding from her own impeachment trial? Question mark. Pero bago yan, pakinggan muna natin si Attorney Kapunan. Kasi sabi niya, innocent siya, di ba? Pag innocent ka, humarap ka. Di ba? Kasi pag innocent ka, hindi mo gagamitin ang social media na korte. Mag-appear ka sa korte and you prove your case. And she's been asking for, di ba, na Now, she wants bilisan daw ang impeachment trial, no? Kanya yung matagal yan dahil sa kanya. Kung nag-appear siya, di mas mabilis. You think? Hindi ba lalong mahaba? Personally, I think there's a lot of dribbling on the part of the defense counsels. No? Not to mention names, but yung cross-examination na yan na halos buong araw, I could have done that in maybe 30 minutes. Because the ruling cross, alam naman ng lawyers at saka ni Ma'am Liar. Judge. Executioner. Executioner. Alam naman na the cardinal ruling cross is if you don't know the answer, don't ask. Yo. And never cross an expert witness.
because you will give the expert witness time to explain or opportunity to explain. And sometimes, the best cross is no cross. Yun, ayo. No, cross, wag mo nang sayangin ang oras. Pero bakit nga ba di nagpapakita si Sara? Why is Sara hiding from her own impeachment trial? Tahasang pagtataksil sa kanyang sinumpaang panunumpa sa bayan, ang patuloy na pag-iwas ni Vice President Sara Duterte na humarap sa kanyang sariling impeachment trial ay isang lantarang pagbabaliwala sa kanyang constitutional duty na maging tapat at accountable sa taong bayan. Ang kanyang pagtatago ay hindi isang matalinong taktikang politika, kundi isang malinaw na pag-amin ng kasalanan dahil hindi niya kayang ipaliwanag kung paano nilustay ang confidential fund. Sinadya niyang magtago dahil alam niya sa kanyang kampo na kapag siya ay nagigit-gitan ng mga pagtatanong, nawawalan lang siya ng kontrol, nagwawala sa loob ng Senado at uulitin ang kanyang mga nakasanayang pambabastos sa mga institusyon at opisyal ng gobyerno. Facts tayo, ang pag-iwas sa impeachment trial, paulit-ulit na binabaliwala at binabastos ni Vice President Sara Duterte ang mga opisyal sa pandinig ng kanyang pagpapatuloy sa impeachment trial. Sa halip na humarap na personal upang idepensa ang kanyang sarili, mas pinili niyang maglabas ng mga pre-recorded video sa social media at magsagawa ng mga sorties upang takasan ang mga direktang tanong ng mga mambabatas. Kasaysayan ng kabastusan sa mga hearing. Ang kanyang pag-iwas ngayon ay bunsod ng takot na muling makita ng publiko ang kanyang kawalan ng respeto sa batas sa kapwa opisyal, gaya ng naging asal niya noong nakaraang budget at congressional hearings, na lalo na nagkaharap sila ni Senator Risa. Diyos ko, nag-meltdown na naman si Lustay doon. Ang pababastos niya, panggagaslighting kay Senator Risa Hontiveros, sariwa pa sa isip ng bayan ang naging asal ni Sara noong tinanong ni Senator Risa Hontiveros ang detalye ukol lamang sa 10 million budget para sa librong Isang Kaibigan. Sa halip na sagutin tungkol ito sa libro sa kung paano ito ipapamahagi personal na inatake ni Sara ang senadora. Gaslighting niya ang committee na sa pamamagitan ng pag-akusa kay Senator Risa ng pamumulitika at nagrereklamo dahil natalo ang kanyang mga kaalyado sa Davao. Ginamit niya ang pagiging depensibo upang ilihis ang issue